Matapos ilahad ng Office of the Ombudsman ang mga natuklasan sa imbestigasyon ng irregularidad sa ilang flood control contracts, mabilis na umusbong ang pampublikong diskurso nang lumabas ang ulat na may ilang kongresista na nagmungkahi ng simpleng pagsasauli ng perang nakuha mula sa mga naturang kontrata at kagyat na pag-aayos sa gobyerno upang maiwasan ng mas malalang usapin. Ang pahayag ng Ombudsman hinggil sa posibilidad na magkaroon ng mga tumutugon na pipiliing manahimik na lang at isauli ang perang nakuhang umano mula sa irregularidad ay nagpasiklab ng reaksyon mula sa iba pang lider pampulitika. Isa sa mga mabilis na tumugon ay ang kinatawan ng Cavite 4th District na nagpahayag ng matinding pagtuligsa sa pananaw na sapat na lamang ang simpleng pagsasauli ng pera. Ayon sa kinatawan, hindi tatapusin ang ugat ng katiwalian sa pamamagitan lamang ng pagbalik ng pondo, kinakailangan niya ang mas mabigat at malinaw na parusa para sa mga napatunayang nagnakaw o nakinabang sa irregular na paraan. Ipinunto rin niya ng mensahe mula sa Ombudsman ay dapat gawing paalala na ang pananagutan ay hindi dapat umiral lamang sa antas ng administratibo kundi dapat umabot sa kriminal at administratibong paglilitis kapag may sapat na ebidensyang susuporta sa pagsasampa ng paratang. Ang ulat ng Ombudsman ay naglalaman ng mga dokumentong nagpapakita ng transaksyon at papel trail na nag-uugnay sa ilan sa mga kontrata sa mga pribadong kontratista at sa mga individual na pinaghihinalaang nakinabang. Lumabas din sa pagsusuri ang posibilidad ng coordinated scheme kung saan ang pondo para sa flood control projects ay naipamahagi sa paraang hindi naaayon sa procurement at contractual na prosedura. Dahil dito, inilunsad ng tanggapan ng mas malalim na pag-iimbestiga at koordinasyon sa iba pang ahensya, kabilang ang Department of Justice at Anti-Money Laundering Council para matukoy ang lawak ng paglabag at ang posibleng kaso laban sa mga sangkot. Sa pagpapatuloy ng gawain, sinabi ng Ombudsman na may ilang individual na nagpahayag ng hangaring isauli ang perang nakuha at makipag-areglo, subalit binigyang linaw din ng tanggapan na ang pagbabalik ng pondo kung anumang halaga ang maibabalik ay hindi otomatikong papawiin ng pananagutan. Ayon sa pahayag ng ahensya, ang pagbabalik ng pera ay maaring maging bahagi ng proseso ng pag-recover ng assets, ngunit kailangan masundan ito ng malalim na legal na aksyon at kung kinakailangan, pagbuo ng mga kaso na may sapat na ebidensyang susuporta sa pagsasampa ng paratang. Sa kapwa himpilan ng politika at publiko, naging sentro ng argumento ang issue ng return and cooperate at kung paano ito dapat ipatupad nang hindi magreresulta sa impunity. Ipinunto ng ilang eksperto at civic groups na isang mahusay na mekanismo ay dapat magbalanse sa pagitan ng episyenteng pag-recover ng pera at ang pagpapanatili ng prinsipyo ng patas na pag-usig. Hindi dapat maging daan ng pagbalik ng pondo para iwasan ang pananagutan at palusutin ang mga nakinabang. Barsaga, sa mga kongresistang gustong manahimik, sabi niya, patahimikin na lang natin para bawas ang buwaya. Matapos ibunyag ni Ombudsman Boying Rimulya na may ilang kongresistang gustong manahimik na lang. Anong ibig sabihin sa manahimik na lang? Para hindi na imbestigahan? At isauli ang perang nakuha mula sa irregular na flood control projects. Mabilis na nagpaabot ng reaksyon si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga. Ito ang kanyang post. Kung gusto nilang manahimik, edi patahimikin natin sila para bawas buwaya. Paano? Paano niya kaya patahimikin? Ang pahayag ay tugon sa sinabi ni Rimulya na may ilang mambabatas na umano'y nag-aalok na isauli ang perang nakuha nila at makipag-ariglo sa gobyerno. Okay, ito ang pahayag ng Ombudsman. May mga congressman daw na gusto lang nilang manahimik. Di na nila gagawin ulit. Magsasauli pa sila sa mga contracts kung saan nag-contractors sila. Ngunit giit ni Barsaga, hindi sapat ang simpleng pagsasauli ng pera kung napatunayan ang pangdarambong. Aniya, kailangang may mabigat na parusa upang matigil na ang kultura ng korupsyon sa pamahalaan. So mga kaibigan, agree ba kayo sa niluluto? Mga contractors nanloko sa atin, nangulimbat ng bilyones
Pasalamat na lang tayo at mayroong Pangulo na nagbida sa kanyang SONA, 5,500 control projects, na pinakcheck naman ng Bagyo Katrina at sunod-sunod na bagyo. Kaya nabulgar itong ginagawa nila. Paano na lang kung hindi nabulgar, di tuloy-tuloy ang kaligayan nila, tayo naman tuloy-tuloy ang ating pagdurusa. O ngayon na malapit na silang makorner, tapos ganyan, compromise agreement o ariglo, papayag ba kayo? To me, no way. Kahit walang ibalik na pera, basta siguraduhin lang makulong sila ng pinakamahabang pagkakulong para magsilbing leksyon. Ang sinasabi ng ombudsman, plea bargaining o plea bargain. Ito ba ang kailangan natin ngayon? Plea bargain? Mag-usap-usap sila? Ano ba? Kung ordinaryong taong nagkasala, diretso preso, walang bargain-bargain. Sila, mga kongresista, special treatment? Ano ba ito? Lukuhan? Nakakaano Lalong magagalit ang taong bayan nito pag ganito ang gagawin nila. Okay? So, basa lang ako sa mga comments, ano? Sinin, Pipito. Pag kaalyado sa politika, pwede lang isauli, hindi nakasuhan. Pero pag kalaban, kasuhan. Anong justice system yan, ombudsman? Kampihan? Mabilis sila, basta Duterte. Ngayon, tinatarget na nila si Senator Bongo. Sinampahan na nila ng kasong plunder. And huwag tayong magtaka pag maindik yung sasampahan na ng ombudsman si Senator Bongo at PRRD sa Sandigan Bayan. Wag na tayong magtaka pagdating ng panahon na yun. Naman, ang bilis. Ex-Governor Gwen Garcia, basura ng kaso. Wow. Ano pa? Mabuti na lang, si BP Inday Sara ay isang impeachable official. Kaya hindi nila magalaw. Inamin na ng ombudsman na wala siyang kapangyarihan na tanggalin ang Vice Presidente. So dito talagang plus yung ICI, if you connect the dots, ang ICI noon, private hearing. Bakit biglang nag-announce nga, i-live stream na? Tapos may nangyaring sunog sa DPWH. Nagduda tuloy si Congressman Toby Chanco. Opinion ko lang ito, sabi niya. Ano yan? Nasunog o sadyang sinunog? Para wala ng ebidensya. Nakakapagtaka. Yung after a month, sila lang nakakaalam sa kanilang mga hearing. Pinagbawalan tayo, parang wala tayong pakialam. Pera ng taong bayan yung pinag-uusapan yan. Bakit hindi nyo ipakita sa amin? Ngayon, mag-announce na pwede na. Ipakita ang hearing pagkatapos ng sunog. O di, mga speculations lang ito. Hindi mo masisi ang taong bayan dahil nakakagalit na Salamat sa mga artista na nagpapahayag na lalo na yung si Miss Grand International Emma Tiglao, nakaka-inspire yung kanyang ginagamit yung kanyang plataforma sa beauty pageant para talakayin ang korupsyon. Meron din yung artista, Morales ang apelyido, Gawad Orion Award, nung tinanggap niya ang award niya, ikulong ang mga kurakot. Nagsalita siya laban sa pangungurakot. Wow.
Yung big business groups, 34 business groups, nagkaisa, nanawagan na itigil ang korupsyon. Yun na. Nagkakaisa na po ang taong bayan. Salamat. At huwag po tayong paluloko. Huwag po tayong papayag dito sa mga ari-ariglo. Dapat ikulong ng pinakamatagal yung dapat makulong.